Magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. So for this vlog ay pagpatuloy natin ng part 2 no, sa ating topic. So ang topic natin is we provide the best for our soldier. So review lang tayo sa part 1. Tinalakay natin doon yung job security. So under niya is andun yung tenure and contract stability, government employment, legal protection, promotion and career progression, restructuring and modernization, saka lastly is yung risk and hazard. So ibig sabihin yan, so pag nakapasok ka na sa serbisyo, no, naging kasapi ka na sa, o naging membro ka na ng Armed Forces of the Philippines, no, ibig sabihin secure ka na, depende na lang sa iyo kung paano mo alagaan ang iyong serbisyo. So, ngayon naman, sa part 2 ay ang healthcare benefits. Kaya mas mainam na tapusin mo itong video na to hanggang sa dulo. Kaya tara, simulan natin. Ang hukbong sandatahan ng Pilipinas ay nagbibigay ng mga komprehensibong benepisyo sa kalusugan para sa lahat ng mga kasapi nito, no? So both active at saka retired. Kasama na dito ang medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan. Upang masigurado na ang mga sundalo at ang kanilang pamilya ay makatanggap ng sapat na suporta ng pangkalusugan. So ngayon, tatalakayin natin ang mga pangunahing aspeto ng mga benepisyong pangkalusugan. So una-una dyan is yung AEP Medical Center o tinatawag natin na Viluna General Hospital. No? So ang Viluna Medical Center, no, ang pangunahing medical na pasilidad para sa lahat ng membro ng Armed Forces of the Philippines. So, dito makakuha ka ng libreng serbisyo tulad ng operasyon, diagnostic, outpatient care at iba pang special na mga paggamot. So, ang mga active, dependents, mga retired ay maaaring makatanggap ng mga paggamot dito sa mababang halaga ora presyo. So, dyan sa AEP Medical Center. No? So, in addition, yung ibang mga sundalo natin, no? From Zamboanga, Palawan, Cotabato, so, nire-retroevac nila dyan sa Viluna. Dahil nga ang Viluna is kumpleto na sa lahat ng gamit, no? Yung facility is kumpleto na, maganda na yung facility. At para mas mabigyan ng medical care or tamang atensyon yung ating mga kasundaluan, no? Nangangailangan ng mga medical assistance. So, next is yung PhilHealth, ang programang, pamansang programa sa insurance sa pangkalusugan. So, tayo, member, ating mga dependents ay qualified dito sa PhilHealth coverage. So, hindi naman lingid sa kalaman natin lahat na napakalaking tulong ng PhilHealth, no? When it comes to hospitalization. Kahit pa paano, nababawasan yung ating mga gastusin, mga bills, at iba pang mga bayarin, no, sa hospital. So, malaking tulong ang PhilHealth. So, tayo dito, ulitin ko is qualified tayo dito sa PhilHealth coverage. Ito is military treatment facilities. So, ang IEP nagpapatakbo ng mga regional na mga ospital at klinika ng militar sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, kahit saan ka man madistino or ma-assign, no, upang makasigurado or makatitiyak na ang lahat ng membro o kasapi ay may access pa rin sa serbisyong pangkalusugan. So, ang mga ospital na ito ay nagbibigay ng mga pangunang lunas, check-up at iba pang serbisyong pangkalusugan, no, para sa lahat ng mga kasapi. Na retired na ang membro ay maaari makuha pa rin siya ng serbisyong pangkalusugan. So, yun yung pang-apat natin, no. So, healthcare for retired personnel. Kahit na ang mga retired personnel at ang kanilang mga dependents ay patuloy pa rin na makakuha ng mga serbisyong medikal sa hospital at klinika sa Armed Forces of the Philippines, maging sa benepisyo ng insurance, sa PhilHealth insurance, no, bilang mga pensyonado. So, panglima is yung health benefits for dependents. So, pag sasabing dependent or direct dependent, sila yung ating asawa at mga anak, no, nanay at tatay. Sila ay may karapatan sa hospitalization, no, sa hospital ng Armed Forces of the Philippines, no. Maaring operasyon, libre consultation, at iba pang special na mga paggamot. So, authorize sila dyan, basta mga direct dependents natin. So, last is yung mental health services.
So, kinikilala ng AFP ang kalagahan ng mental health, no? Kaya ang AFP ay nagbibigay ng suporta or pagpapayo sa lahat ng mga tropa na nakaranas ng stress o naka-experience ng stress or trauma at iba pang isyong psikolohikal. At mga serbisyong ito ay makukuha mismo sa loob ng AFP Medical Center at saka sa iba pang pasilidad na pangkalusugan. So sa kabuuan, ang AFP ay komprehensibong pakete ng benepisyong pangkalusugan para sa lahat ng membro at sa kanilang mga pamilya. Kasama na dito ang programang pasilidad at saka sa mga insurance schemes, no, na tinitiyak na ang bawat membro, maging mga retired personnel, dependent, ay magkakaroon ng sapat na serbisyong pangkalusugan. So that's all sa ating part 2, ang healthcare benefits. So sa part 3 ay tatalakayin natin ang billeting and housing privilege. So kung nagustuhan nyo ang ating vlog, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para like updates sa ating mga bagong videos. So kung meron kayong comments and suggestion, so maaring mag-iwan ng chat dyan sa ating comment box at ating pag-usapan sa ating susunod na pagkikita, so susunod na vlog. So sa aking mga subscribers, organic viewers, silent viewers, thank you for watching, no, sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. So maraming salamat sa inyo at mag-ingat po tayong lahat. God is good all the time. God bless and spread love. Bye-bye.